Okay na? Mm. Ha? Mm. Umpisa na yan? Mm. Alright, magandang gabi mga kamukil, no? So, bali galing tayo trabaho mga kamukil, and then kagabi kasi mga kamukil nang nag-open ako sa mga inbox sa YouTube natin. Ang daming katanungan mga kamukil na kailangan din natin sagutin. So, ako kasi mga kamukil, bumabase ako sa kung ano ang maraming katanungan talaga, yun yung sasagutin natin talaga, no? So, maraming nagtatanong mga kamukil, although may na-upload na ako nito na video mga kamukil. Pero, ang sabi nila doon, parang hindi nila masusundan. At may nag-advise, mangilan-ngilan na nag-advise, na mas mabuti pa siguro kamukil, i-lecture mo kamukil at nang masundan talaga namin. Kasi gusto naming matuto mga kamukil, nang sa ganun, kami na mismo yung magtrabaho. So, yung tinutukoy ko mga kamukil, at ang pag-uusap-usapan natin ngayong gabi, ay ang pag-layout ng bahay. No? So, ang ipapakita ko sa inyo ngayon mga kamukil, ito na, sasagutin ko na lahat ng mga katanungan nyo, ha. Magli-lecture na naman tayo, magdi-demo na naman tayo. Although hindi ako magaling sa pag-drawing mga kamukil, pero susubukan ko mga kamukil na maibigay ko sa inyo yung tamang detalye, no? So, wag na natin patagalin to mga kamukil. Paano ba mag-layout ng bahay? So, yung i-layout natin na bahay mga kamukil, yung traditional lang talaga na mga bahay na minsan talagang ginagawa dito sa Pilipinas, no? Sa mga katulad ko rin ng mga mahihirap na mga kababayan kong Pilipino, no? Lalo na't gusto nilang magtipid, sila lang mismo yung gustong gumawa sa bahay nila, no? So, nakikita ko siguro malaking tulong to kapag ili-lecture ko, i-demo ko. Para masundan nyo ng maayos talaga kung paano ba mag-layout ng bahay. Simpleng bahay. Pero sa itong klaseng pagka-layout mga kamukil, pwede mong gawin lahat ng gusto mong forma sa bahay na gusto mong gawin, no? Kapag masundan mo to. So, wag kukurap. Panoorin mo kamukil hanggang matapos ang video na to. At isisiguro ko sa inyo, pag matapos mo ang video na to, tsak, marunong kang gagawa ng bahay mo. So, right. Pisahan na natin mga kamukil. Pero bago ang lahat mga kamukil, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like. Yung makikita sa cellphones natin mga kamukil, no? Paki-like na lang yung video na to. At kung ikaw interesado sa aking mga content na i-upload dito sa ating channel, huwag kalimutang pindutin yung notification bell mga kamukil, nun makikita sa inyong cellphone screen. At all notification yung piliin yung mga kamukil. At higit sa lahat mga kamukil, isa lang hihingi yung favor sa inyo. Don't skip the ads mga kamukil. Maraming salamat po. Umpisahan na natin mga kamukil in 5, 4, 3, 2, 1. Alright mga kamukil, umpisahan na natin yung ating topic ngayon, no? Ang pag-uusap-usapan natin ngayon mga kamukil, pag-layout ng bahay, paano mag-layout, no? So simpleng pamamaraan lang ituro ko sa inyo mga kamukil, o pinaka-basic na pamamaraan at tamang pamamaraan sa pag-layout ng bahay. Kasi kapag umpisa pa lang mga kamukil, mali na yung umpisa mo, hanggang matapos yung mga kamukil, mali talaga yan. So pag-uusapan natin, pag-layout, yan, pag-layout. So sa pag-layout ng bahay mga kamukil, kung gusto mo mag-layout ng sarili mong bahay, unang-una na kakailanganin mo, number 1, ay tama ba to? Kuko lumber. Number 2, pako. Number 3, martilyo. I-zoom mo na kanang makita nila. Number 4, lamp bulb or hulog. Number 5, eskwala. Number 6, lagari. Yan, ito yung mga kailangan gamit mga kamungil ha. Number 7, tansi. Tansi or nylon. Yan.
Ano pa ba? Ano pang kulang? Meron pa ba? Kukulamber, pako, martilyo, plump bomb, eskwala, lagari, tansi. Oh, right? Yan yung mga kakailangan natin gamit mga kamukil pag tayo magli-layout ng bahay. Itong kukulamber mga kamukil, pwede lang 2x2 nito. 2x2. Right? At itong pako mga kamukil, kailangan talaga natin dito is number 3 na pako yung kailangan natin. So ngayon, pag mag-layout tayo ng bahay mga kamukil, alam natin yun, nabibili natin lupa, may muhon yan. So, ito na, umpisahan na natin. Ito, nandito yung muhon mo. Saan tayo? Umpisa. Dito. Ito yung muhon mo ng lupa mo. Ito yung isa. Nandito yung isa. Bali, 4 kasi yan mga kamukil, no? Pag muhon yung pag-uusap-usapan, no? Right? Ngayon, ito yung lupa mo. Yan yung gusto mong i-layout. Gusto mong ikaw na lang magtrabaho sa bahay mo. Ngayon, pinakauna mong gawin mga kamukil pag nandyan ka na sa area, dito na natin magagamit si kukulamber. Itong 2x2. Magputol ka ngayon mga kamukil ng 2x2 na tag 3 feet. No? 3 feet. Yung kailangan mong putulin. And then, may 4 na 5 feet. Right? Ituturo ko sa inyo mga kamukil ang tamang pag-layout talaga ha. Yung umpisa pa lang tama na. Bakit may 5 feet tayong kailangan putulin o mas mataas pa nito? Ha? Dahil pinakauna mong gawin mga kamukil, pag nakaputol ka na ng 3 feet, kailangan marami itong 3 feet na puputulin mo mga kamukil. Kasi may purpose yan. Now ngayon, ang pinakauna mong gawin, itong mataas na putol natin, 5 feet, o di kaya bumili ka ng 2x2x8. Isang 2x2. Ito yung unang ilalagay mo dito ngayon sa muhon. Ipatayo mo yan ngayon, pag ganyan. Ayusin natin ha. Right? Lahat ng mga matataas, 8 feet man, 5 feet, ipatayo mo yan ngayon dito sa lahat ng muhon nyo. Ganyan. Patayo nyo yan. Unahin nyo to. Pag natayo nyo na yan, ibaon nyo yan, ibaon nyo. Siyempre, itong pinutol natin na tag 3 feet, tulisan nyo din yung dulo. Para, pagpukpuk natin, madali siyang maibaon sa ilalim. No? So ngayon, nakatayo na yung mga matataas. Yung gagawin nyo dyan mga kamukil, yung nakatayong 2x2 na matataas, na nasa mga muhon nyo talaga, hulugan nyo yan. Bakit natin hulugan? May purpose yan mga kamukil ha. Paano itong mga maghulog? Paano maghulog? Ito yung 2x2 natin. Unang-una, kunin natin yung tuwid dito. So dito tayo maghulog. Unang-una. Pag nakuha na natin yung tuwid, kaya dito na natin magagamit si plump bomb or hulog. No? Hulugan natin dito na side. Ang purpose natin dito tayo naghulog para makuha natin yung tuwid papunta doon. Right mga kamukil? Hulugan natin dito na side para makuha natin yung tuwid papunta doon. Pagka nakuha na natin yung tamang hulog o tamang plump bomb, i-breeze na natin yan ngayon para hindi nagagalaw. Now ngayon, pangalawang hulugan natin, kukunin naman natin yung tuwid papunta doon. Papunta dito, sa muhon na to. Kanina, papunta dito yung kinuha natin na tuwid. So pag nakuha nyo na yung tamang hulog, i-breeze nyo. So yung forma ng breeze natin mga kamukil, ganyan yan. Mag letter X yan. Yan. Right? Ganyan yung breeze natin, tapos may nakapako na itong tag 3 feet dito. Ibaon nyo sa lupa to. Dito natin ipapako yung breeze natin para hindi na magbago yung direksyon yan. May purpose yan mga kamukil kung bakit hinulugan natin ha. Ituturo ko lang sa inyo yung tamang pamamaraan ng pag-layout mga kamukil. Kung ano yung ginagawa natin dito, gagawin din natin dito sa tatlo na to. Right? Bakit natin hinulugan yan? Now ngayon, may sinulat tayong tansi or nylon dito. Dito na natin magagamit si nylon ngayon or tansi. Mula dito, ilatag natin si tansi papunta dito. Palibot. Right? Palibot. Bakit natagan muna natin ang tansi? Para makita natin mga kamukil yung tuwid. Yung pinutol natin na 3 feet na 2x2, dyan na natin, susundan na natin yan ngayon yung tansi. Halimbawa, ito na yung tansi natin mga kamukila. Paano ba ito iguhit? So, ito na yung tansi natin. Right? Yan, ganyan. Ito na si tansi natin.
yung forma dyan mga kamungkil, susundan natin yung tansi ngayon. Kung ano yung haba ng kahoy na binili natin, yung lumber na binili natin, halimbawa 2x2x10. Sukat ka ngayon ng 10 feet. Tansahin mo yung 10 feet, dyan ka maglalagay ng istaka. Ito yung tinatawag na istaka mga kamungkil. Itong tag 3 feet na pinutol natin. Sundan mo na yung tansi ngayon. Yan, palibot yan. Sundan mo na yung tansi ngayon sa paglagay ng istaka. Right? So yung forma dyan mga kamungkil, ganyan na. Okay? So yung purpose natin, bakit hinulugan natin to? Una, para itong mga istaka na nilagay natin sa lupa, tuwid siyang tingnan mga kamungkil. Minsan kasi pag nakikita natin iba nagli-layout, butterboard pa lang, paliko-liko na. Right mga kamungkil? Kasi hindi nila hinulugan dito. Tapos, tinansya lang nila papunta dito na maglagay sila ng istaka. Kaya yung iba, pumasok, yung iba nasa labas. Right? So, umpisa pa lang mga kamungkil, gawin na natin yung tama. Ayan na, nalagay na natin yung mga istaka. Nalagay na natin yung mga istaka. Tsaka may kulang pa pala dito mga kamungkil ha. Dagdag na lang natin. Label. Yan, buti na alala ko. Label hose mga kamungkil, importante yan. Bumili kayo ng label hose na pwede nating gawing label. Siguro mga kamungkil, pag malaki yung area, nasa mga 10 meters yung bibilihin nyo. Pero pag nagtitipid kayo, 5 meters, pwede na yan. So ngayon, nalagay na natin yung istaka dito sa gilid at nasunod na natin itong tansi. So tuwid na siya. Napatay na natin lahat ng mga istaka. Ang gagawin nyo ngayon mga kamungkil, kailangan nating i-level. Ha? I-level muna natin. Now ngayon yung tanong, isang katanungan dun. Kamungkil, saan tayo mag-umpisang mag-level? Saan tayo kumuha ng level? Okay, right. Magandang katanungan yan. Kung ang lupa natin, yan, ay patag, madaling magkuha ng level. Yung gagawin nyo dyan mga kamungkil, ito yung unang nilagay natin sa muhon talaga. Mula dito sa lupa mga kamungkil, pwede kayo sumukat ng 20 cm pataas. No? Mula sa lupa, sukatin nyo ngayon yung 20 cm pagpatag. Pero pag silip nyo sa area nyo mga kamungkil, na medyo patarik siya, may patarik siyang ganyan. Although hindi masyadong patarik, ganyan lang mga kamungkil ha. Dito kayo magkuha ng level o magsukat sa medyo mataas na part na lupa. Para pag level natin ito, matatamaan natin dito. Ang mangyayari dyan, medyo paganyan na siya mga kamungkil. Kasi islop tong lupa natin eh. Yan. Yan yung mangyayari, level. Kapag kasi dito kayo kumuha, hindi nyo tiningnan yung plastada ng lupa. Basta kukuha lang kayo ng level, hindi nyo tinitingnan yung plastada ng lupa. Dito kayo kumuha ng level sa mababang parte. Pag level nyo yan mga kamungkil, hindi nyo ito matatamaan. Talagang nasa ilalim yung level nyan. So paano mo ngayon i-level yan dito sa istaka mo? So kailangan tingnan natin yung plastada ng lupa. Okay? Mag-level tayo dito sa flat na lupa. Ito yung flat natin na lupa. Ito na yung pagpatuloy natin to, may mga istaka na. So ngayon, level tayo. Mula dito sa lupa, kuha tayo ng 20 cm. Bakit kailangang i-level mga kamungkil? Yung iba, pwede namang walang level, di ba? Ngayon, malalaman nyo mga kamungkil kung bakit kailangan natin istaka pa lang mag-level na tayo. Kailangan yan. Malalaman natin yan ngayon mga kamungkil. Mag-level tayo ngayon mula sa lupa, kuha tayo ng 20 cm. Lahat ng mga istaka, levelan natin yan. Dito, ito yung guhit natin. Ito yung guhit natin. Ito yung lilibelan natin. Papunta dito. Paikot yan mga kamungkil. Paikot yan. Right? Pag nakuha nyo na lahat ng mga level mga kamungkil, paikot, na-level nyo na lahat, yung mga guhit nyo sa level nyo mga kamungkil, dito na natin magagamit ngayon yung 2x2 by 10 or by 8 man yung binili nyo. Yung guhit natin dito mga kamungkil, dyan natin itatapat ngayon 2x2. Dyan natin siya ipapako. Now ngayon dito na natin magagamit si pako. So layout pa lang mga kamungkil, magastos na. No? Now ngayon, ipako na natin itong gawa tayo ng bago mga kamungkil ha. Ipako na natin yung mga butterboard natin ha. Pako na natin. Para maliwanagan kayo mga kamungkil. May video ako nito pero talagang kulang daw. Siguro mas maintindihan nila pag nag-lecture tayo, no?
Alright. Ayan na. Sige, pause mo muna. Alright, mga kamungkilo. Ngayon, nalibil na natin lahat. Yung guhit natin mga kamungkil dito sa nilibil natin ng mga istaka, guhitan talaga natin yung inilibil natin mga kamungkil. Kailangan guhitan natin yan mga kamungkil, no? Kasi yung guhit na yan, yun na yung susundan natin para maglagay tayo ng butterboard. So, gaya na sabi ko, dito na natin magagamit itong matataas na 2x2. Ipako natin yan ngayon 2x2 na yan na nakatama dun sa guhit natin na nilibil natin. Paikot yan. So, parang ganito na yung forma niya mga kamungkil. Square na siya. Itong nakalagay dito mga kamungkil, puro na yan 2x2. Right, mga kamungkil, nakuha nyo? Yang 2x2 na yan mga kamungkil, nakalibil na yan lahat. Nakalibil na yan. So, bakit kailangan nating i-level? So, yung unang purpose mga kamungkil, kung bakit sa istaka pa lang mag-level tayo, unang-una, para pagkabit natin sa 2x2, yan 2x2 na yan nakapalibot, libilado na yan. Okay? Now ngayon, nagawa nyo na yan, na-square na. Ito yung muhon yan sa gilid na yan, na-square nyo na yung buong muhon nyo. Nalagyan nyo na ng square, na kahoy. Now ngayon, ang pinakaunang gawin natin, umpisahan na natin yung pag-layout, o kunin na natin yung mga sukat-sukat sa bahay natin. Sundan na natin yung plano, no, kung may plano man. Now ngayon, kapag kamuhon, kailangan sa bubong natin may bulada tayo, no? So ang pinaka-standard na bulada mga kumigil, ang haba talaga ng bulada, pag malaki yung lupa, nasa 1 meter o 100 cm. Pero kung maliit yung lupa mo at nagtitipid ka, 80 cm to 60 cm, pwede na yan. So yung gagawin natin, umpisahan na natin i-divide yung lupa na gusto natin patayo ng bahay. Mula dito sa muhon, Jor, ayusin mo Jor ha. Mula dito sa muhon, ito yung muhon natin. Sukat lang tayo, pabalik ng, pagpalagay natin 80 cm yung bulada ng bahay mo. Okay? Sukat tayo ng 80 cm. Yan yung 80 cm. Pakuan mo. Lagyan mo ng pako. So yung dito rin sa kabila, sukat ka rin ng 80 cm. Ito yung pinakaunang gawin nyo ha. Yan. Yan ngayon yung 80 cm. May pako na yan. Pati ito. Ngayon, lagyan natin ng tansi yan. Ha? Lagyan natin ng tansi. Okay. Ayan na yung tansi. Now ngayon, kung ano yung ginagawa nyo dito, ganun rin yung gagawin nyo papunta dito. So pagpalagay natin, ito na yung 80 cm. Nandito rin sa 80 cm sa kabila. Kasi sinukat natin mula dito sa muhon, papunta dito, kumuha tayo ng 80 cm. Ang mangyayari dyan mga kamungkil, lagyan na naman natin ng tansi. Ha? Lagyan na naman natin ng tansi. Yan na yung mangyayari mga kamungkil. Ibig sabihin, pag nagawa na yung bahay mo, ito yung lapad ng bulada sa bubong mo. Itong may tansi, ito yung tatamaan ng pile na CHB mo. CHB mga kamungkil, meron ding nagtatanong ano yung ibig sabihin ng CHB. Ang CHB po ay concrete hollow blocks. So may na-upload na ako mga kamungkil sa channel natin kung ilang klase ang CHB nandito sa Pilipinas, no? Kung ano yung dapat gamitin sa external at saka internal na mga CHB. Pero madalas mga kamungkil dito sa atin, lalo na sa Mindanao, kapag mga bahay lang, nasa D4 lang talaga mga kamungkil, no? Internal at saka external ginagamit na yan. So right, balikan natin yung pag-layout. Ayan na. So ngayon, pag nag-layout tayo, kailangan natin kunin yung squareness. Ano yung squareness? Yung tinatawag nating eskwalado. Bakit kailangan kunin talaga yung eskwalado? Kasi kapag hindi natin kunin yung eskwalado mga kamungkil, ang depekto dyan, malalaman natin yan. Sa umpisa, hindi natin malalaman yan pagpapatayo pa lang ng bahay. Malalaman natin na hindi eskwalado ang isang gawa ng tao o isang mason pagdating na pag tayo ay magta-tiles. No? Pag nagta-tiles tayo mga kamungkil, malalaman talaga natin kung saan nagka-diferensya. Yun yung importante mga kamungkil na kailangan makuha natin yung eskwala o squareness na tinatawag natin. So paano mag-eskwala? Ngayon, sinukat yung 80 cm dito, 80 cm din, lahat 80 cm. Subukan yung tapatan niya ng eskwala. Kung may eskwala kayo na mahaba, yung pang layout talaga, tapatan nyo yan ngayon dito.
Kapag hindi sasakto yung eskwela nyo, kailangan yung igalaw itong tansi na to o alin man sa dalawa. Right? Kailangan igalaw natin to. Ay, ibig sabihin, pagtapat natin, sumukat ka ng 80 cm dito, sumukat ka ng 80 cm, 80 rin dito, 80 dito, so pantay yung sukat mo. Tinapatan mo ngayon ng eskwela, hindi tumama yung eskwela, ibig sabihin yung muhon natin hindi squareness yan. No? May kunting diferensya sa muhon natin. Kaya minsan nagli-layout tayo, sinusunod yung muhon. Kaya pagkatapos ng bahay, hindi tumama sa tamang eskwela. Kasi yun yung ginagawa nila. So ibig sabihin, hindi tumama yung eskwela natin, pareho yung sukat natin. Ibig sabihin, diferensyado yung muhon natin. So kailangan natin igalaw itong tanse, alin man sa dalawa dito na makukuha natin yung squareness niya. Pag nakuha niya ang squareness niya, halimbawa hindi tumugma, nalipat dito konti yung una mong guhit, nalipat dito, pero tumugma na sa eskwela, hayaan mo na yan kasi eskwelado na dito. Ito yung habol natin na may eskwela. Now ngayon, kailangan pa ba nating eskwelahin dito? Hindi na. Isang side lang yung kukunin natin ng eskwela. Pag nakukuha natin yung isang side ng eskwela, ibig sabihin, kailangan na lang natin sukatin mula dito sa pinako natin kung magkano yung laki ng bahay na gagawin mo. No? Halimbawa, wag tayo babase sa meters kasi kadalasan pag sinasabi papagawa tayo ng bahay, ilan laki? 20 by 20, 24 by 20, 18 by 20, ganyan. So, pagpalagay natin 18 by 20 yung bahay mo. So mula dito sa pako, sukat ka ng 18 feet papunta dito. Nandito yung 18 feet. Ha? So mula naman dito sa pako na to, sukat ka naman ng 20. Now ngayon, nandito yung 20. So ang mangyayari dyan mga kamukil, dahil eskwela na to, ibig sabihin, pag sukat mo dito, pantay na yan. Makukuha na rin natin yung tamang eskwela niyan. Okay? So yung mangyayari dyan mga kamukil, ganyan ang kalalabasan ng layout natin, ng forma natin. Yan na. Ito, naka-eskwela na to. Kuha ng tamang eskwela, naka-eskwela na. So itong tansi na to mga kamukil, ito na yung laki ng bahay natin, yung nasa loob. Right? Okay. Bakit? Now ngayon mga kamukil, dito na natin malalaman kung ano yung purpose, bakit nilibel natin sa istaka pa lang. Unang-una mga kamukil, kapag hindi mo nilibel yan sa istaka pa lang, mata-mata lang o tinatawag nating MM mga kamukil, yung ibang tansi, hindi magsasalubong yan. Yung isang tansi, pwedeng nasa taas, yung isang tansi, pwedeng nasa baba. Now ngayon, paano mo ngayon iskwalahin yan na medyo may kalayuan yung nylon o tansi natin? So mahihirapan ka mag-eskwala. Pangalawang purpose mga kamukil kung bakit natin nilibel itong sa istaka pa lang at itong battlebords natin nakalibel na. Pangalawa mga kamukil, kasi dito tayo sa tansi kuha ng sukat para maghukay tayo, no? Para lahat ng hukay natin mga kamukil, pantay-pantayan lahat pag naghuhukay tayo. Kasi may pambabasihan tayo mga kamukil. May pansusukatan tayo. Ito, nakalibel na yan lahat. Lahat ng tansi na yan, nakalibel na yan. So, kung gusto mong baon sa CHB mo, dalawang CHB, yung baon natin. So, mula dito sa tansi, pagpalagay natin, gusto mo dalawang baon dito sa ilalim. Yung pangatlo, libil na dito sa tansi. So, magkano? 20 cm. Susukat ka ngayon ng 60 cm. Mula dito sa tansi, kailangan yung hukay mo, aabot yan yung 60 cm. Right? Lahat yan mga kamungkil, hukay ka ng 60 cm. So hindi ka mahihirapang maghukay kasi may guide ka na pangsukatan natin. Kasi itong tansi natin, libilado na yan. So lahat ng hukay mo, kailangan aabot ng 60 cm. Para yung gusto mong baon ng CHB na dalawa, sa ilalim, masusunod yan. Yung pangatlong CHB natin, libil na yan sa tansi natin. So ganun ka-importante mga kamukil yung paglilibil, no? So pangatlong purpose mga kamukil kung bakit kailangan nating ilibil talaga sa battlebords pa lang. So yung pangatlong purpose natin dyan mga kamukil, para hindi rin tayo mahirapan sukatin yung butas natin na lalagyan natin ng puste. Now ngayon, paano magsukat pag maghukay na tayo ng puste? Itong naka-istuala dito mga kamukil sa kantuan, itong mga tansi na to, halimbawa, ground floor lang yung gagawin mong bahay. So madalas na ginagawa ko mga kamukil, yung ginagawa ko talaga, 60 by 70 lang ang laki ng butas ko mga kamukil. 70 cm yung lalim, 60 cm yung lapad. Pag ground floor. Pero kapag second floor mga kamukil at
balak pa ng may-ari na patungan pa sa darating na araw. So yung ginagawa ko dito mga kamukil, 1 meter by 1 meter tayo. Pero ang 1 meter by 1 meter mga kamukil, hindi masusunod yan kapag yung hinukay natin mga kamukil, dating tambakan ng basura. Kailangan abutin natin yung original na lupa, saka tayo mag-umpisa ng 1 meter. Mula taas pa baba, no? So ngayon, balikan natin kung paano maghukay. Makuha natin yung ang tawag nito, saktong butas natin, no? So, ito, gawa tayo ng isa dito. Right. Ito na yung na-eskwala natin na kantuhan mga kamukil, no? Bali, 4 yan. Yan. Ang gagawin nyo, ito yung pinakasinter nya sa tansi na nagsalubong natin. Yung gagawin nyo, kapag ang hukay nyo, 60 by 70, ground floor lang, mula dito sa tansi na to, sukat ka ng 30 cm. Right? 30 cm yan. Mula na naman dito sa tansi na to, papunta dito 30 cm yan. So 30 plus 30, 60 cm. So mula na naman dito sa tansi, 30 cm, 30 cm, 30 cm, 30 cm, tagti 30 yan mga kamukil. So ang mangyayari, yung saktong 60 cm na laki ng butas na kailangan natin na kukuha natin. Kasi may pambabasihan tayong tansi. So ganun mga kamukil ka-importante at kahalaga, no? Na kailangan sa umpisa pa lang mga kamukil, tama na yung pagka-layout natin. Kapag hinayaan mo mga kamukil na kunting error lang na yan, okay na yan, mawawala lang yan pagka kunting error mga kamukil, pag natapos yung bahay mo, lalaki na lalaki yan, no? Sasabihin ko sa inyo mga kamukil, kapag hinayaan nyo lang na kunting error, okay na yan. Pagkatapos ng bahay mo mga kamukil, talagang mapupurma siya pero malaki yung gastos mo. Kasi kailangan maraming habulin. So ganun yung pagka-layout mga kamukil, no? So ano pa ba yung kailangan kong ituro? So 26 minutes na. I-pause mo muna. Go. Alright mga kamukil, no? So naituro ko na sa inyo kung paano kumuha ng saktong butas. Ngayon mga kamukil, dahil nakuha na natin yung squareness ng gusto nating ipatayo na bahay, pag nakuha na natin yan mga kamukil, nagawa na natin, dito na tayo mag-umpisang mag-divide mga kamukil. Dito na natin magagamit tong 2x2 na pinaikot natin. Ito na yung gamit niya. Now ngayon, mula dito sa umpisa, sa sukat natin, ito yung tansi natin, ito yung may pako. Magkano yung una mong pinakagawang kwarto? 9 by 9 feet, 10 by 10 feet, o 3.5 meters? Sukat ka na lang dito ngayon. Okay? Sukat ka dito ngayon, guhitan mo, lagyan mo ng pako. Ganon rin dito sa kabila. Guhitan mo rin, lagyan mo ng pako. So, yung mangyayari dyan mga kamukil, parang ganyan na yan mga kamukil, ha. Ganyan. Tapos dito ngayon, 10 feet din yung lapad niya, 10 feet din yung laki niya. So, parang ganyan na yung mangyayari mga kamukil. Ito na yung kwarto nyo ngayon. No? So, ma-divide nyo na ng maayos mga kamukil kasi may nilalagay na tayong butterboard na kahoy. So mga kamukil, yung isang tanong mga kamukil, wala bang diskarte na sa layout pa lang makatipid na tayo? So sa pag-layout pa lang kasi mga kamukil, no, kapag regular lang na bahay na ipapatayo natin, sa pag-layout pa lang gagastos ka na almost pinakababa mga kamukil 1.5, no? Pag-layout pa lang. So kung hindi ka marunong mag-layout ng bahay, papagawa mo, kukuha ka ng karpintero ngayon. So sa isang araw pag-layout pa lang, gagastos ka na ng 2,000 plus. Pero kung marunong ka mga kamukil, yung pambayad mo sa mag-layout, save na. Right? So ngayon, meron tayong sa inyo mga kamukil, paabot ha. Pwede naman tayong gagawa ng layout na walang masyadong kahoy. Okay? Yung estilo lang yan mga kamukil, i-stop mo, i-pause mo muna. Okay mga kamukil, ngayon may isang pamamaraan ng pag-layout mga kamukil na makakatipid tayo sa kahoy. Pero ipapaalam ko sa inyo mga kamukil yung disadvantage kapag kaganyan na. Ito yung muhon natin. Ito mga kamukil, matipira na diskarte ng layout ha. Ito yung muhon natin. So ang mangyayari dyan mga kamukil, hindi natin lagyan ng maraming nakapalibot na 2x2 dito. So yung gagawin natin, bawat muhon may 3 istaka nakatayo dyan. Ganyan yung forma dyan mga kamukil.
Matipid na pamamaraan sa pagka-layout mga kamungkil ah. So ganyan yung forma niyan. Paano ba ito iguhit? Ganyan, parang ganyan yung forma niya mga kamungkil. Yan. So ngayon, kailangan bago kayo maglagay ng butterboard mga kamungkil, itong nakaganyan dito, butterboard yan. Ito, stack ang tawag dito. Ilibil nyo muna to. Gaya ng dati pa rin, ilibil nyo. Para yung butterboard pang kakabitan natin, kapag nalibil na yan, ibig sabihin, paglagay natin ng butterboard, libilado na yung butterboard natin, lahat, palibot. So yung ginagawa ng iba, lalagay na lang sila ng tansi, papunta dito. Instead na 2x2, tansi na lang. Okay? So ngayon, dahil nakuha na natin yung saktong eskwala, na-eskwala na natin yan, nalibil na. Ngayon mga kamungkil, pag nag-divide na naman tayo sa plano ng bahay, saan yung kwarto, saan yung CR, ang mangyayari mga kamungkil, gagawa na naman tayo ng ganyan, dalawang istaka, putol na naman tayo, tapos lagay ng butterboard, ganun rin dito sa kabila, putol, maglagay na naman tayo ng tansi, ganun rin dito, putol, putol, maglagay na naman tayo ng tansi. So ganun rin dito. Bawat sukat nyo ng bahay, ganyan ang mangyayari mga kamungkil, no? Putol-putol yung mga 2x2 natin. Kasi nagtitipid tayo eh. Yan. O, ito yung kwarto natin, no? So ngayon, ang disadvantage dyan mga kamungkil, yan yung gusto ko kamungkil, matipid. Pero sasabihin ko sa iyo mga kamungkil, nagsasayang ka ng pera dito. No? Ngayon mga kamungkil, itong mga pinutol-putol mo, talagang hindi na yan magagamit. Instead dito sa buong palibot mga kamungkil, nagpalibot ka na ng 2x2. Pag darating ang araw, pag darating mga kamungkil, tapos na yung layout, gagawa ka ng forma. Itong mga 2x2 nakapalibot dito, pwede mo na yan tanggalin at ilalagay mo sa forma mo. No? Pero itong klase na pagka-layout mga kamungkil, itong napuputol, hindi na yan pwedeng ilagay sa forma mo. So ngayon, bibili ka talaga ng bagong 2x2. So itong una mong binili, nasayang lang to lahat, na-waste to lahat mga kamungkil. So mas lalo kang na bibigatan sa gastos ngayon. So gagawa man lang tayo ng forma, sulitin na natin sa umpisa pa lang, bibili na tayo ng 2x2 para yung pagka-layout natin dito sa gusto natin ipatayo ng bahay, magagawa natin ng maayos. Hindi masasayang itong mga 2x2 na nasa kilid kasi pwede natin yan tanggalin, ilagay natin sa forma natin. Now ngayon, masaya ka ngayon dito kasi nakakatipid ka sa umpisa. In the final para mga kamungkil, nasasayang lang itong mga 2x2 pinutol-putol mo. Kasi hindi na magagamit yan. Instead dito sa 2x2 na pinapalibot mo kaagad mga kamungkil, pwede mo yan tanggalin. Itira mo lang to dito, putulin mo yan dyan, putulin mo yan, tanggalin mo itong 2x2 dito, lagay mo sa forma mo. So nagagamit mo pa ngayon. Walang nasasayang. O di kaya pagdating ng araw, kailangan mo ng pamatungan, pag nagpapahil ka na ng CHB, gamitin mo na yan. So nagamit mga kamungkil, walang nasayang, no? So sana lang mga kamungkil, nasundan nyo yung lecture natin ngayon. Ulitin natin mga kamungkil. So ito yung muhon, dito yung muhon. Tayuan natin ng mataas, tayuan natin ng mataas ang kahoy. Hulugan natin, i-brace pagkatapos mahulugan. Kung ano yung ginagawa dito, gagawin din dito sa lahat, sa kantuhan. So pagkatapos nakuha na natin yung tamang tuwid, nakahulog na to lahat, latagan natin ng nylon o tansi, no? Latagan natin. Yung purpose na nilatag natin yung tansi para may guide tayo na sundan pag magpatayo tayo ng istaka. Para layout pa lang, maganda tingnan yung butterboard natin. Maganda na. Yung squareness na tinatawag natin sa layout pa lang, maganda ng tingnan. So ngayon, pag natayo na yan, ang istaka natin, ilibil natin to. Kukuha tayo ng 20 cm mula sa lupa kapag patag. Kukuha tayo ng 20 cm. Now ngayon, kapag nailibil mo na lahat ng istaka, yung nilibil mo, dyan mo ipapako ngayon lahat ng 2x2. No? Kailangan, importante yan. Pag nalibil na, napako mo na lahat ng 2x2, mula dito sa muhon, sukat ka ng 80 cm o magkano man yung gusto mong bulada, 80 cm, 80 cm, yung resulta dyan, ganyan na. Right? Tapatan mo ngayon ng iskwala. Pag hindi nakuha yung iskwala, pareho yung sukat mo sa bawat muhon, ibig sabihin yung muhon natin hindi pantayan. Kailangan nating igalaw itong dalawang tansi na kung saan makukuha natin yung tamang iskwala. Pag nakuha na yung tamang iskwala, ang gagawin nyo na lang, sukat na lang kayo kung gaano kalaki yung bahay na gusto nyo ipatayo. Ang mangyayari dyan, ganyan na.
Okay? Ito na yung bahay natin. Ngayon. So, yan lang yung pagka-layout mga kamungkil, no? So, umpisa ka na mag-divide ngayon. Mag-divide ka na kung ilang kwarto yung gusto mong ilagay sa bahay mo, saan yung sala mo, saan yung CR mo, i-divide mo na ngayon. Sa pamamagitan dito, maglagay ka na ng pako, pagsukat mo, guhitan mo, pakuan mo, lagyan mo ng tansi, masusunod na yan. So, itong mga tansi mga kamungkil, ito na yung susundan natin pag naghuhukay tayo. Kasi yun na yung layout natin sa bahay natin, yun na yung forma natin. So sa bubong mga kamungkil, kapag box type lang na layout yung bahay natin, sa umpisa box type lang, marami tayong pwedeng gawing bubong dyan. O kahit anong disenyo ng bubong pwede natin gawin pag box type. Except lang mga kamungkil, pag letter L yung layout natin ng bahay, talagang limitado yung forma ng bubong dyan. No? Maliban dito sa box type na layout natin mga kamungkil, marami tayong pwedeng mai-forma na bubong dyan. So yan lang mga kamungkil, no? Yung ating lecture ngayon. Sana'y sa lahat ng mga nalilito kung paano ba talaga mag-layout ng bahay, sana naliwanagan ko ang inyong mga katanungan mga kamungkil. At naway sana malaking tulong to para sa inyo mga kamungkil. Itong ginagawa natin video ngayon. No? So, yan lang mga kamungkil. Huwag na natin patagalin kasi pagod din ako mga kamungkil. Galing pa ako sa trabaho. At pawis na ako mga kamungkil at medyo napapaos na. So, once again, Mongkil on the vlog. Pagod nak? Pagod. Yan yung videographer ko mga kamungkil. Grabe, sige, reklamo, nangangalay na daw ng pasensya ka na nakap. Sige, kaway ka na, mag-hi ka na. Bye-bye. Kawawa naman yung videographer ko mga kamungkil.